Olongapo, lakas mo. Mga ka-trip, nakikita nyo ba yung ulo ng Apo sa likod ko? So si Apo ay isang simbolo ng katatagan, ng lakas, ng muling pagbangon, pagtutulungan. Mga ka-trip, today is August 12, 2026. So after makaranas ng matinding pagbaha ang Olongapo City, so makikita natin kung paano tayo bumangon, lumaban. And sa video na to, makikita natin kung paano nagpapatuloy ang Olongapeño sa pagbangon sa mga kahit anong pagsubok. Siyempre, hindi mawawala yung food tripan natin. Kaya ngayon, nandito tayo sa Palabok ni Tisoy. Good morning. Ako si Palabok ni Tisoy. Ilang araw ng tuloy-tuloy ang malakas na ulan dito sa bahagi ng Luzon and lalo na dito rin sa Olongapo City. So sa mga nakaraang araw, marami tayong nakita na naapektuhan ng baha. Pero sa kabila ng lahat, nakikita natin na yung mga Olongapeño patuloy pa rin na bumabangon, nagtatrabaho, naghahanap buhay. And mga katrip, magpapagawa kayo ng mga susi kay Kuya Noel Lacuna sa tapat din ng Palengkeng Bago. Yan, dito si Kuya Jojo, yung shop niya sa may tapat ng Bagong Palengke. So kung nagko-collect kayo ng mga coins, mga lumang pera, yan, punta kayo dito. Ang dami si Sir. Mga Lincoln coins. Yan, 1940. Yan. Mga 1944, 45. Mga pera nga niya. Yan. Ito totoong pera po to? Pera ng Japanese Pilipinas natin. Oo. Yan. Ito yung mga pera natin. Mga 1,000. Di ba mahal po yan, yung mga ganyan, yung mga nagko-collect? Yan. Mga kolektor. Mga kolektor kasi ako yan. Mga pera natin. Yan. Marami yun. Jojo ba yun? Marami mga kuha. Lately na po mga. Kaya mga katrip, magpapagawa kayo ng relo kay Marquez Bisaya sa tapat din sila ng Bagong Palengke. Yan, meron din sila mga mga antique. Yan, pagka gusto nyo bumili, maraming item si Sir, tsaka magpagawa ng relo. Bagamat dumadaan tayo sa mga pagsubok, maraming kababayan natin ang lubog sa baha. Mas maganda pa rin na mag-iwan tayo ng positivity sa mga kababayan natin. Yun, magtulungan tayo, lalo na sa mga naghahanap buhay sa mga panahon na to. So, sana mas ma-appreciate natin sila, yung mga driver, yung mga traffic enforcer, yung mga nagdi-deliver, yung mga nagtatrabaho sa palengke, sa mga kainan, sa lahat ng tao na naghahanap buhay para sa kanilang pamilya at para sa kanilang mga kababayan. Imagine kung pupunta tayong palengke tapos wala nagtitinda, diba? Siyempre magugutom tayo. Kung wala nagta-traffic, siguro maraming banggaan, traffic lalo. Ganyan, kung walang naglilinis ng kalsada, siguro mas marumi yung lugar natin. Pero nakikita nyo sa gitna ng ulan, ginagawa pa rin nila yung trabaho nila para sa kanilang mga kababayan, para sa kanilang mga pamilya. Good morning. Ako si Palabok ni Tisoy. Kilala dito sa Lumang Palengke. Nagsimula to 1978 sa tiyahin ko pa. Tapos ako nag-start nung pagka-graduate ko ng high school 1990. Nag-start ako naman yon kasi yung tiyahin ko nagpunta na ng state yun. Naiwan kami rito kaya akong nagpatuloy. Yun, hanggang sa 1990 nag-start ako rito. Dito na po kayo sa palengke. Ito na rin po yung pwesto niyo. Ito, kasi dito kami nakatira sa taas bahay namin. Ngayon, dito sa baba kasi nag-start ako doon sa tiyahin ko, nakakatulong niya ako. Dishwasher, cook, yun, all around. Tapos, yun lang. Tapos 6 o'clock ang start namin. Minsan umaano pa nga, mas lumalagpas pa ako sa 6 o'clock kasi kailangan ko lutuin yung laman ng goto. Minsan matigas kailangan palambutin ko yun. Kaya nadidelay ako ng 6 o'clock pass. 6 pass, yan. Oo, bukas. Tapos
Natapos kami, 1:00, 2:00. Ito yung pinaka-famous na palabok dito sa Olongapo City. So marami na rin nag-feature nito. And dahil sa tagal na nitong palabok na to, talagang tinangkilik siya ng mga Olongapeños. Dito lang yan sa may palengking luma sa tapat ng Hall of Justice. So tikman natin mga katrip. Siyempre kailangan lagyan natin ng kalamansi. Kaya kung gusto niyo mag-food trip, lalo na kapag mga pang-almusal, sa umaga yan. So kaya lang, maaga na uubos yung mga paninda nila. Gaya nitong palabok. And yung goto nila, naubos na agad. Ano siya yung maninipis na noodles, tsaka yung mga matataba na parang kanton. Tapos meron siyang, mga pritong tokwa. Yun, may garlic. Tapos yung special sauce nila. Ang dami ng serving. Siguro itong isang serving nila kasya na yung 2 o 3 tao dito. Sarap mga katrip. Ito yung typical na palabok na masarap. Yung kinalakihan natin palabok. Kaya may kita natin na talagang tinatangkiling siya ng mga tao. Kasi ayun yung lasa talaga na nakasanayan natin. So, yung standard na sarap, talagang masarap siya. Kaya mas maganda mga katrip, munta kayo dito mas maaga. Yung goto nila naubos na, hindi na natin matitikman. Pero babalikan natin yan mga katrip. Kailangan natin ng soft drinks. Ang dami mga katrip. So sa ngayon yung serving na to is per order 60 pesos. Pero sa September 1 daw is magiging 70 pesos na. Dahil nga sa inflation, so kailangan na rin nila magtaas. So ayon nga kay Kuya Tisoy is ayaw niya sana magtaas para mas ma-afford pa rin ng mga kababayan natin. Pero syempre kailangan din nilang kumita. Sarap mga katrip, kasama niyo ng soft drinks. Claudine po. Taga saan po si Claudine? Sa Santa Rita po. Lagi po kayo kumakain dito? Yes po. Dati po kasi parang kapag kasama ko po yung mama ko dito, kapag after namin pong mamalengke, parang dito po kami dumidiretso para po kumain ng palabok. Parang tagal na rin po, mga 5 years na po. Ganun. Talagang babalik-balik. Opo. Kahit mag-isang mo lang ngayon? Yes po. Parang na-miss ko lang po yung lasa kasi ang tagal na po namin hindi na kumakain. Parang na-stop po nung parang hindi na masyadong namamalengke si mama. Parang ganun po. Namimiss mo? Yes po. Pero minsan po nag-order naman ako pero tinitake off ko rin na hindi na ako kumakain dito. Opo. So ano pa yung offer niyo dito? Palabok? Palabok tsaka goto. Goto po? Oo. Kaya lang wala nang goto. Opo. 10 o'clock, madalas 10 o'clock wala nang goto. Mabilis yan kasi sa umagang-maga, mabilis yan. Kasi mainit yung goto. Gusto nila rin yung goto. Tapos ang mga nagisuki naman ng palabok, yung mga senior. Tapos ang mga pumalit sa kanila, kasi karamihan nasa state na eh. Yung mga suki nito, karamihan nasa state. Tapos yung mga apo-apo, third generation na to. Yung mga suki ko ngayon, mga apo na sila. Minsan pag nagsisiuwi sila galing ng state, dito muna pupunta. Kasi kilala nila to eh. Yung palabok ni Tisoy. Tsaka nung araw pa kasi ito, 1978 sa tiyahin ko. Nag-start kami nun, platito lang, walang lamesa, walang nakatayo lang ang tao. Nag-start yung Ano na po tiyahin ko. tawag nun dati nung bago pa maging? Palabok pa rin yun. Luglug. Pasit luglug. Kabitenya kasi kami. Opo. So yun po yung ano niyan, yung lasa niya. Lasa ng ano siya. Oo, yun pa rin yun. Kasi ako gumagawa din ng sauce niya eh. Kaya lang siya, may mga specialty siya, may ulam siya, may kare-kare, yung mga lutong Cavite. Pero tumagal na talaga to dito, kinilala. At saka itong Mickey na to, Mickey Olongapo yan. Kilalang-kilala na dito sa Olongapo yan. Wala na rin yung gumagawa nito na Chinese eh. Wala na rin sila eh. Mga apo-apo na ang gumagawa nito. Pero hanggang ngayon, naggagawa pa rin sila niyan. Hindi na lang sila located sa Olongapo. Located sila. dito pa rin. Oo. Sa palengke, meron din nagtitinda niyan sa may pagawaan nila. Yung pagawaan nila nasa may Barreto Street lang. So fresh po talaga yung Fresh, oo. O, tsaka kasi
Yung ibang Mickey kasi matataas ang timpla. Pero ito sakto, hindi maalat, hindi matabang. Sa tingin niyo po, ano yung sikreto pa? Sa'yo palabo. Tinangkilik po kayo ng mga Sa Tagal, siyempre, sa Tagal. Subok po yung 1978 sa Tagal. Tsaka kasabayan ko sila, Piping Mami. Apo. Yan ang mga kasabayan ko. Yan, mga sumikat din dito sa Olonga po yan, sa mami nila. Kaya lang, wala na rin yung original dahil namatay na rin. Mga anak-anak na yung gumagawa nun. Punta kayo dito. Kain kayo palabok. Kaya lang, magtataas, mag-i-increase ako. Sobrang taas kasi ng bilihin. Apo. Sa ngayon po is, Oo. ayan na po yung magiging price niya yan. Sa September 1. September 1. Oo. Apo. Kasi inflation po. Pasensya na kayo. Wala talaga. Alam nyo, hindi ako nagtataas magmula nung nagtaasan yung mga gasolina, yung inflation. Hindi ako nagtataas, tinitiis ko. Itong huli na, talagang hindi na kinakaya, puro short na. Kaya ang ginawa ko, kahit na alam naman din ng tao, intindihan din naman ng mga tao yan yung taas ng bilihin. Biro mo yung goto ko lang, pataas ng pataas yun, gas ko lang, araw-araw yun. Kaya walang choice kundi magtaas. 10 lang. 10 lang naman. Punta kayo. Pagtsagaan nyo na lang. Opo. Sigurado tatangkaligin pa rin po yan. Olonga pa, lakas mo sa unos, di bibitaw.